I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para sa to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talaga ang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yung sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang iba-value ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? So, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para sa to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talaga ang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit.
I don't know kung sino taong bayan yung sinasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na portwit kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? So, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President. Pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sinasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na portwit kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? So, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President. Pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to
state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para sa to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sinong taong bayan yung sinasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? So, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para sa to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sinong taong bayan yung sinasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo.
There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang iba-value ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? So, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Because alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang iba-value ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President?